Hey guys, ang nakikita nyo sa harapan ay Lamesa Dam. Okay, galing ako yung paring Arnold at natulungan niya ako. May pinahiram sa akin cylinder head kasi medyo sira na yung cylinder head ko, yung spark plug. So ito, meron akong nagagamit muna. Anyway, yan, nakikita natin sa harapan is the Lamesa Dam. Alright, if I'm not mistaken, itong antena na to doon sa bandang kanan, ayan, nandyan yung lupa ni paring Nardong Putik. Ayan, dyan nagpakarera si Nardong Putik ng birthday niya. Okay, at if you move forward, yan, siguro nasa likod niyan, ito mga bahay ng baka mamaya bahay ng hindi bahay ng langgam, bahay ng Santa Barbara. Okay, Santa Barbara malapit sa Monterey. Santa Barbara malapit sa Monterey Hills. Yan, so para makarating niya iikot tayo. Anyway, dito tayo, balik tayo pa kaliwa. Makikita nyo yung kabubuan ng mga karamihan ng bahay dito. Bira maakyat yung lugar na to. Ito yung pinakamataas sa portion dito sa tinatawag na basurahan. Ito yung pababa, tutuloy na yan sa highway. Yan, dito ako sa likod galing. Kaya dito naman ang basurahan sa likod. Mamaya bibidyoan natin pagka may nakuha tayo ng magandang vantage point, kasi ang daming puno na rito at mataas ng talahib, kaya hindi natin makukuha ng maayos. Okay. So as a whole, medyo naglibang na lang muna ako para gutom. Okay. Tapos ito, pagbalik sa mga kakabit ko yung cylinder head. Yan, let's see. At least may nagagamit na ako ulit. Nagagamit naman pero hindi ako masaya doon sa takbo niya. Originally, ang proposed road na C6 Road ay nagsisimula sa Batasan Road, San Mateo, Batasan Road, tapos ay papasok ito sa portion ng San Mateo via Ampid 1 or Ampid 2. At ito ito liliko ng papuntang Timberland, but incidentally yung road na yon is already owned by Timberland, kaya hindi na nakakadaan doon. At least the public cannot cross. So there are two other options, yung nasa kaliwa na tinatawag na Shotgun Road. Nandito tayo ngayon. So nakarating tayo sa pinakamataas na peak. Kaya lang itong lugar na ito ay naging anuhan na ng basurahan ng Metro Manila. Again, disappointed tayo kasi itong area na to is impossible sa mga public vehicles. In fact, hinintuan natin is privately owned. So as far as we're concerned, yung two prospects natin is already failed. Kaya ang gagawin natin ngayon, to find the new route. Apparently kasi meron na silang proposed new route, no? Yun yung Old Army Road or maybe the AFP Road, which we will be traveling later on. But right now, bababa muna tayo dito sa area na to para makonsider natin kung saan tayo dadaan uli. Yan. So ang tinitignan mo ang kumbaga sa halos paanan ng Sierra Madre. Yan, yung mga bulubundukin yan. Tanay Rizal, papunta ng papuntang Infanta Quezon. Yan. Sa likod dyan somewhere, andyan ang highway ng Marilaki. Alright, so move on. May nakasalubong tayong dump truck, di kasi isang pilitan ng bumaba rito sa tinibag na bato. Ayan ito. Dati nagsisilbing view deck to.
For some reason ganitong ginawa nila rito para tanawin, puntahan to. Kaya lang ang nangyari, kumapal na yung vegetation, tumaas yung mga puno, kaya wala na tayong makita. Lilipat ako sa kabila para maano natin ang itsura. Yan, ito ating ever dependable. Alright, ito yung ano tong zigzag na to, exciting, ika nga. Alright, dito natatanaw natin ang Pasig yan, tapos Makati, pero natatakpan na eh. Again, back to the vegetation. Dito dapat tanaw natin yung ano eh, Mount Arayat, pero makikita natin yan habang mababa tayo. Kaya lang nandito yung pinakamagandang view kasi kitang kita mo siya. So ayan oh, kita nyo yung kapal ng halaman dito, ang puno. Yan. So again, pababa tayo ng hagdanan. Ito yung hagdanan na ano, yun. Subukan natin na mag-drone tayo. Hindi na tayo nag-attempt na kumuha ng mga landscape, no? Kasi bulubundukin tong area na to at hindi makakalipat na mataas ang ating DJI Neo drone. So ang ginawa ko na lang is to take some footage within the capabilities ng ating drone. So usually kasi maano ang screen niya eh, naka-panoramic view, no? And hindi natin makukuha yung full splendor ng area, depende kasi sa lugar eh. So in this case hindi kakayanin ng ano natin, ng drone natin na maibigyan ng impact yung view na gusto nating palabasin. So I decided na medyo kinunan ko lang yung nearby areas just so na mabigyan natin ng hustisya itong ating pinagkalalagyan ngayon, although marami pa tayong pupuntahan. So parang ano, bike hangout. Ang pangalan niya Eden's Plate. Alright, cozy. Okay, yan yung tsura. Ito, pag ito alam niyo na to, alam niyo na kagad yan. Bawasan kayo ayaw ginawa ko ginawa ayaw magkapra sa tijip lang ayaw magkapra ako pagpapatahin na kita bilang template. Sasagutan mo na. Sasagutan mo na. Isang taon. Isang project. Ayun pa. Hindi na yung pagka-trace na. Sinong pag-ibig? Ikaw, si Reggie, taga-sibo. Siyempre pwede kong punta. Pati ito yung pumunta ka muna DVD. Hindi ko na pati hindi ko pumunta sa Joyride. Ako sa rin, dati ako another good spot, coffee, sandwiches, pasta, pizza, and moments. Ang pangalan niya ay Morning Groove Cafe. Ayan o, Morning Groove Cafe. Alright, cozy. Bago to. Well, tagal na rin ako hindi mabalik dito. Ayan.
Siya nga pala, bulong-bulungan lang to, no? Pero generally, alam nila sa lugar na to, may fault line dito. Nakikita niyo yung parting malalim na yun. Nandun yung fault line ng ano, Marikina fault line. Hindi halata dahil nasimentuhan. Pero hindi na natin titracein yun, but definitely it's confirmed nandyan ang fault line. Alright, so balik na tayo. Tapos siguro yung ano natin. Order muna ako na wonton, something hot para medyo manilala muna ako. Ganda naman ang view rito. Tulong ng bisikleta yan. Okay, mukhang ano to, hangout ng mga bikers. Yan. Ito yung kanilang bike. Display lang yan. So ito yung wonton nya, parang wonton ng ano, ng Chowking. Alright, so mukhang masarap, lalo na kung medyo may ano yung lalamunan mo. Masarap na. So here goes, simulan na natin. Okay guys, so in summary, yung pinuntahan natin, kasi nga tatlong position yan, no? Tatlong route. Yung pinakadulong kaliwa is actually the shotgun route. Shotgun route apparently turned out to be the route of sa garbage disposal nila, and it was rendered a dead end at puro ano lang yan, tapunan kasi ng basura. Pero ang original na route talaga dyan is yung galing sa Ampid 2. At yung galing sa Ampid 2, yan ang papunta ng lalabas ng Pintong Bukawe sa Pinit hanggang sa Marilaki. Although, nagkaroon na ng village yan at ayaw na naman padaan. So, dalawang ruta ang inaasahan natin, especially yung possible lang din na natin pwedeng daanan yun. So medyo nakakalungkot yung part na yun kasi I was sure part of the national road yun kasi dumadaan yung mga jeep ng araw. A long time ago wala pa yung subdivision na tinayo. Anyway, there is still a new proposed route na tinatawag nilang galing sa AFP Road or Old Army Road. Dadaan sa Barangay Sila. So when you come from San Mateo, Batasan San Mateo Road, pagdating sa tatawid ka ng National Highway na JP Rizal at papasok ka rito sa area ng Ampid 1. At pagpasok mo din sa Ampid 1, liliko ka sa papuntang AFP Road. Makikita nyo naman yun sa mapa. And AFP Road, makakarating yan sa Barangay Silangan, and then tuloy-tuloy ka na paakyat sa kaliwa. At ito na yung magiging ruta na lalabas din sa Amyanan, Pintong Bukawe. So we are generally praying and hoping na matutuloy itong daan natin, no? So apparently ayaw nilang magpadaan dito, is again owned by somebody, tapos inaano nila, nag-claim sila ng privacy. Kaya lang, the good news part there is at least yung barangay natin has announced, barangay sila nga has announced na bubuksan na ito kasi this will be the diversion road papuntang Marilaki, and then come out sa Kabading and then turn left. Tuloy-tuloy na yan, makakarating na yan sa Sampaloc, Tanay, and all the way to Real Quezon or Infanta Quezon. So yun yung prayer natin na sana matupad yung kanilang
pinaplano kasi nai-announce na to at least before the election. So titignan natin ang ang development, pero sa ngayon wala pa tayong nakikitang ayaw pa rin nilang magpadaan doon sa sa Army Road, sa AFP Road. Kaya medyo asahan na lang natin na in due time